Chapter 4. Sandaling nabaghan si Syra sa pagkakasadlak niya kay Greg. She was amazed because she suddenly felt it was so nice to be right where she was at that moment. Parang ang sarap na doon muna siya. Pansamantala ay naalis ang pansin niya sa umaatikabong pagkirot ng binti niya. Okay ka lang? Tanong nito na agad pumukaw sa diwa niyang naligaw na yata ng landas. Noon naman rumehistro sa isip niya ang sakit na siyang dahilan kung bakit nakapaloob siya sa mga bisig nito ng mga sandaling yon. Nakapikit at mabilis ang paghugot niya ng hininga, sanhi ng nadarama niyang sakit. Pilit na tumango siya. Parang hindi. Komento nito. Kasunod niyon, sukat na lang na binuhat siya nito. Hey, put me down. Napadilat siya. Agad na nagmarakulyo. Dadalhin lang kita sa sofa. Kalmadong sagot nito. Magpapapalag pa sana siya pero naisip niya ang sobrang pag-iinarte na yon. Iniupo siya nito sa sofa. Kapagkuan ay inabot nito ang paa niyang namamaga. Ipinatong nito iyon sa throw pillow na inilagay nito sa mesita. May ice bag ka ba? Tanong nito. Nasa itaas yata. Sa medicine case sa kwarto ko. Saan ang kwarto mo? Nasa tulo ng bibig niya na sabihing huwag na itong mag-apalang pumasok doon. Hindi niya tiyak kung karapat-dapat na pagkatiwalaan ito na maghalughog sa kwarto niya. Hindi ako magnanakaw. Anitong tila na insulto nang marahil mabasa ang iniisip niya. Iyong ikatlong pinto sa kaliwa. Sabi na lang niya. Kumikirot na kasi ng husto ang paa niya, kaya hindi na niya kayang mag-isip ng tuwid. Iniwan siya nito, pero saglit lang na nawala. Pagbalik ay dala na nito ang ice pack. Ipinatong nito iyon sa paa niya. She felt immediate relief. Uminom ka man lang ba ng gamot? Tanong nito nang mailapat ang ice pack sa paa niya. Umiling siya. I'm all out. Umalatak ito. Hey, I was busy. Hindi ko napansin na naubusan na ako ng stock. Isa pa, hindi naman ako madalas makaramdam ng sakit. Nagdedepensa niya sa sarili. Wala naman akong sinabi. Anito? Ayaw mo ba talagang pagpunta sa doktor? No need, it's just a sprain. Ewan ko nga ba kung bakit naging ganito ka big deal ang pagkakatapilok ko. Wrong timing kasi. Kung ganoon, dito ka lang, ibibili kita ng gamot. May nadaanan akong botika. Okay. Iniwan na siya nito. Humigit kumulang 20 minutos na nawala ito. Pagpasok sa pinto ay isang malaking plastic bag ang dala nito. Ang dami namang gamot niyan. Hindi niya napigilang ikomento. Kanina kasing kumukuha ko ng yelo sa ref mo, napansin kong halos wala ng laman yon. Bumili na rin ako ng ilang kakailanganin mo para may makain ka. Paliwanag nito. Kahit paano ay napahanga siya sa ipinamalas nitong pagkukusa. Ibabalik ko na lang ang nagastos mo. Agad na saan niya. Tsak na ang isang nag-a-apply bilang driver ay walang sobra-sobrang pera. Bahala ka. Teka't kukuha lang ako ng tubig. Tumuloy na ito sa gawin ng kusina. Pagbalik nito ay hindi lang tubig ang dala. May isang supot ng crackers at lata ng juice na nakalagay sa tray. Kailangang may laman ng tiyan mo pag inom mo nitong gamot. Paliwanag nito. Pilin iyon nung nagtitinda sa botika. Nakakasikmura daw kung wala ka pang kinain. Mukha namang hindi ka pa nga kumakain mula kanina. May isinilbing merienda sa kanila ang asawa ng congressman. Pero ni hindi na niya naisipang kumain. Nang malamna ng bahagya ang tiyan niya, ay tsaka siya uminom ng gamot. Saan mo mas gugustuhin magpahinga? Dito o doon na sa kwarto mo? Tanong ni Greg kapag daka. Sa kwarto na lang. Sa pagkakataong iyon ay nagsabi ito sa kanya bago siya binuhat. Pagdating sa kwarto ay maingat na ibinaba siya nito sa kama. There was something intimate in what he was doing. Bigla ay pumasok sa isip niya na para silang may gagawin kung ano, kaya siya dinala nito sa kama.
Agad na pinalis niya iyon sa isip. Mukha namang walang kakwenta-kwenta rito ang pangyayari. Pagkatapos siyang maibaba nito ay dumiretso na ito ng tayo. Itinanong nito kung may kakailanganin pa siya. At nang umiling siya ay nagsabi itong bababa na muna. Tawagin lang daw niya ito kung kailangan niya. Bago ito makaalis ay naalala niyang nasa ibaba ang cellphone. Ipinakuha niya iyon. Nang makabalik ito at maiwan na uli siya ay tinawagan niya si Benji. Sa pagkakataong iyon ay sumagot na. "Where were you?" Tanong agad niya. "Unattended ang cellphone mo. Kanina pa ako tumatawag." "Oh, sorry. Nalobat ako." Paliwanag nito. "Hindi ko agad napansin. What's up? Bukod sa namimiss mo ko, nasan ka nga pala?" "Dito sa bahay." "Sa bahay? At this time of the day? Akala ko ba hectic ang schedule mo ngayong araw?" "Well, natapilok ako kaya hindi ako makalakad ng maayos. Mahirap magtatakbo papunta sa nakapilang mga appointments ko kung ganitong namamaga ang paa ko. Kaya kinailangan kong i-cancel na muna ang mga yon." "And you're still alive?" Mapirong bulalas nito. "Hindi ba't ikaw ang taong mamamatay yata kapag kinailangang mag-cancel ng appointment?" "I didn't have any choice." Saad niya, bahagyang nayamot. Tama bang ipagdiinan pa nito sa kanya ang ayaw na ayaw niyang gawing pagkakansela ng naitakda ng usapan? "Well, how are you feeling?" Actually, she felt a little weepy. Parang kailangan niya bigla ng taong kakalinga sa kanya. Hindi niya gusto ang ganoong pakiramdam. Napaka-independent niya at matagal niyang pinatatakbo ang sariling buhay niya. Pero ng mga sandaling yon ay parang gusto niyang may mapaglalambingan. "My foot is swollen." "Nagpa-doktor ka na ba?" "No." "You should have done so." "Hindi na kailangan. Simpleng sprain lang to. Place a cold compress on it." "Tapos na." "Uminom ka na ba ng pain reliever?" "Yes." "Then, rest. It's what you need." May naulinigan siyang nagsalita sa background. "Look, I need to go." Paalam nito. "Tatawagan na lang kita, okay?" "Sure, bye." She felt oddly disappointed. Para kasing hindi man lang nag-alala ang boyfriend niya sa kanya kahit kaunti. Hayun nga at nang madali pang nagpaalam dito. "Ano ka ba? Simpleng sprain lang. Gusto mo nang sumugod siya riyan at magpumulit na kalad ka rin ka sa ospital." She hated feeling that way. Sinulyapan niya ang kanyang paa. Magang-maga pa rin yon, pero nabawasan na ang pananakit. Malamang na tumatalab na ang gamot na pinainom ni Greg sa kanya. Bahagya na rin siyang inaalihan ng antok. Malamang ay epekto na rin ng gamot yon. Inayos niya ang pagkakasandal niya sa mga unan. Ang balak niya ay ipipikit lang ang kanyang mga mata. Pero nagtuloy-tuloy na yon sa mahimbing na pagtulog. Inilapag ni Tyrone ang dala niyang tray sa maliit na mesang nasa loob ng kwarto ni Syra. Kumatok siya kanina. At nang walang tumugon ay nangahas na siyang pasukin ito. Nakita niyang mahimbing ang tulog dito. Hindi na siya nagulat. Siguro ay may ganoong epekto ang ininom nitong gamot. Posible ring madalas na mapuyat ito. At nagtatangkang bumawi ng tulog ang katawan nito. Dahil doon, kaya hindi niya ginusto pang gisingin ito kahit lagpas na ang oras ng pagkain. Pwedeng mamaya na lang yon. The thing was, she looked so uncomfortable. Nakasandal pa rin ito sa mga unan sa halip na mahiga ng diretsyo. Nakalungay-ngay na nga ang ulo nito. Nag-iisip siya ngayon kung hahayaan na lang pa niya ito o aayusin niya ang pagkakahiga. He decided on the latter. Baka mas tumagal ang tulog nito kung magiging komportable ang higa niya. Lumapit siya dito at dahan-dahan niyang inalalayan ito pahiga. She smelled nice. Iyon ang napansin agad niya. Kanina pa niya napupuna yon. She also felt so soft and cuddly. Muntik na siyang mapapuga ng marahas nang maramdaman niya ang pamilyar na reaksyon ng katawan niya para sa isang babae. Oh,
for crying out loud. Ngaling-ngaling hayaan na lang niyang bumagsak ito sa kutsyon. Ang siste kasi ay involuntaryo ang naturang reaksyon ng katawan niya. It just happened as a result of the stimuli it received. Ganun pa man, hindi niya ikinatuwa na maramdaman niya yon. Hindi naman siya isang teenager na kaunting kudlit lang sa padama niya ay na-excite na siya. He took a deep breath. Kahit paano ay nakatulong yon para maisailalim ng kontrol niya ang kanyang emosyon. Mabilis niyang inayo sa pagkakahiga si Syra. Pagkatapos ay iniwan na niya to. Sa kusina siya tumuloy. Kumuha siya ng malamig na tubig sa refrigerator at nagsalin niyon sa baso. Inisang lagok niya iyon. If he knew what was good for him, he would get out of her house, out of her life, pronto. Iyon ang iniisip niya nang mag-ring ang cellphone niya. Hi, Isa! Pinasigla niya ang kanyang boses nang sagutin niya yon. Hi, Karyan! Anong kausap? Nasaan ka na ba? Still here in the city? I told you I have something to take care of. Remember? Kailan ka pa dumating? Ang alam niya ay nasa Singapore ito. At sa makalawa pa ang balik sa bansa. Early this morning. Tumuloy ako sa bahay mo. Wala ka naman doon. You forgot about my errand? I thought it wouldn't take this long. Well, it did and it still does. I want to see you. You will. When? Napakangot siya sa ulo. Girlfriend niya si Isa at naipaliwanag naman niya rito ang dapat niyang gawin. Hindi nga lang niya alam kung inintindi nito ang paliwanag niya. When this is over. At kailan yun? Look, I can tell. Mabilis lang to. I'll go there. No. Maiting na pagtanggi niya. Ganyan ka na. Himik nagtatampong saad nito. Ayaw mo man lang ako makita. You didn't miss me? It's not like that. Kaya lang, basta, I'll see you as soon as this is over. Bahala ka. At nawala na ito sa kabilang linya. Napapalatak siya. Woman. Ulalas niya sa isip. Hindi sa ayaw niyang makita si Isa. Magiging komplikadong paliwanag pa kasi kay Syra kung paano nagkaroon ang isang driver ng kakilalang kasinsosyal ni Isa. Dating modelo si Isa na ngayon ay isa ng fashion consultant. May mga pagkakataong sumasideline pa rin ito sa pagmomodelo. Isa pa, baka madulas ito at nabuko siya kay Syra. This would take only a while. Wika niya sa sarili. It was not as if Isa was not used to being without him. Kapag kailangan nitong mga ibang bansa ay nagagawa naman nito. Kahit ilang linggo ang itinatagal nito roon. Habang natutulog si Syra ay naisipan niyang samantalahin ang pagkakataon para usisain ang kabahayan. Hindi nga ba at nababakas din sa tinitirhan nito ang karakter ng isang tao? Wala siyang balak magkalkal ng hindi tapat. He would just look around. Ang mga albums na natagpuan niya sa coffee table ang umukupa ng oras niya. Sinuportahan ng mga nakita niyang larawan doon ang tsorya niya. Syra was definitely a go-getter. Marami kasi sa mga litrato nito ay konektado sa trabaho niya. Kuha iyon sa mga events na hinawakan. Marami-rami sa mga litrato ay kasama nito ang ilang kilalang personalidad. Halos wala siyang nakitang tumatalakay sa personal na buhay nito, maliban sa ilang kuha na kasama nito ang isang lalaki. Ang hinuha niya ay boyfriend iyon ni Syra, at parang hindi niya ikinatuwa yun. Isinara na niya ang pinakahuli sa mga albums na binuklat niya. That was something to add to the equation. Kung may boyfriend ito, dapat rin siguro niyang alamin kung gaano kaseryoso ang ugnayan ng mga ito at kung anong uri ng tao ito. Baka kasi matinuman si Syra ay ang mapapangasawa naman ang babaliwala sa mga pinaghirapan ni Don Anastasio. Napapuntong hininga siya. Mukhang dumarami ang dapat niyang gawin. And to think,
He was actually convinced he would have to stay with Sarah for only a few days.